Tuloy na po natin. Ang title po natin ay, ano pong title natin? Christ, the Head of the Church. Lilinawin po natin bakit si Kristo ang naging head ng church, hindi tao. Liliwanagin din natin ang kahalagahan ng pagiging si Kristo ang head ng iglesia. Ano po? Basahin na po natin. Tatatlong verse po ito. Kaya magandang balita po ito. Ephesians chapter 5 verse 22 to 24 sa NIV. Sabi doon, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Last, now, as the church submits to Christ, so also wives, sabihin mo sa katabi mo, kung wives yan, wives, should submit to their husbands in everything. Pakaganda ng title lang yan. Kasi ito hong Ephesians 5:24 o 22 hanggang pababa, yan ho ay patungkol na sa application ng pinangangaral ng identity ni Pablo. At ito po ay patungkol sa instruction for Christian household. Sa pamilya po ito. Kaya malalaman natin dito sa Ephesians na ito, sa last part nito, po, kasi nakalagay po doon, kayong mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Kayo namang mga amo, igalang din ninyo ang inyong mga servant. Kung may kasambahay kayo, makikita ho natin dito sa Ephesians 5 hanggang 6, kung paano yung tamang pakikipagrelasyon sa loob ng pamilya para walang gulo. Okay? So diretso na po tayo. May dalawang dalawang topic. Isang yung babae magsasubmit sa asawa, and at the same time yung lalaki naman magsasubmit kay Kristo. Kasi si Christ yung head of the church. So, dalawang topic po yan. Kaya, kala nyo maigsi, pero mahaba po yan. So, tinalakay na po ni Pastor Anthony yung The Life of Wisdom kasi kailangan nating mamuhay ng may karunungan sa mundong ito. Amen? Sabi din ni Pastor James ay mamuhay ng may katalinuhan, last topic, sa Espiritu ng Diyos. Kaya, kung gusto mong maging matalino, ito, pag-aralan natin ito, yung papaano tayo mamumuhay sa loob ng pamilya. Kasi yun yung unang institusyon na ginawa ng Diyos ang pamilya. At doon din nakikita ang buhay ng isang Kristiyano unang-una. Amen? So, mamuhay ng may katalinuhan. Bakit naman sinasabi ni Apostol Pablo na wife submit to your husband? Bakit sinasabing pasakop kayo? Kasi tandaan po natin na mga Epeso, hindi po yan mga Israelita. Yan po ay mga hintil, walang alam sa pamamahala na ginawa ng Diyos. Walang alam doon sa mga panukala ng Diyos na dapat ito ang pamantayan. Kaya pinangangaralan ngayon ni Apostol Pablo itong mga hindi lamang taga-Epeso, pati doon sa mga libro ng Korinto, mababasa niyo ang maraming admonition at maraming pangangaral ni Pablo na pasakop kayo. Kasi nga hintil yan, ay di lalo naman tayo na mga Pilipino. Papaano yung uri ng pagpapasakop o anong uri ng pamamahala sa loob ng tahanan meron tayo. Tayo ay lalong mas malayo kaysa mga Israelita. At mas malayong panahon pa nilakbay natin bago makarating itong salita ng Diyos. Kaya pamihadong yung pamantayan mo sa loob ng pamilya, baka iba kaysa doon sa pamantayan na sinasabi ni Pablo na galing sa Biblia. Amen? Kasi ang Pilipino ay maraming nakasakop. Marami hong nakasakop sa atin, hindi lamang Romano, hindi lamang Amerikano, hindi lamang Hapon, madami ho. Hanggang ngayon, sakop pa rin tayo, yung mentalidad natin, ng mga Koreano. Mayroon tayong pamantayan sa isipan natin kung ano ang maganda sa paningin natin, yun ang ating pamantayan. Ang pamantayan natin, matangos ang ilong ng babae, tapos mahaba ang buhok, maputi. O di kay may colonial mentalism ng mga taga-Europa. Yung parang si Birheng Maria ang maganda. Kaya lagi kang magkakameron ng hindi magandang paningin kapag nakakita ka ng ang kulay ay maitim.
Parang maano mo yan, maninegate mo. Pero sa biyaya ng Diyos naman, nagbabago na tayo ng isipan. Wala na sa kulay, wala na sa tangos ng ilong, wala na sa height ang pagtingin natin sa bawat isa. Tama ho ba yon? Wala nang panlalait, wala nang pang-uokray. Ako na lang ang uokray sa sarili ko. Okay. Kasi tinuturuan ni Apostol Pablo kasi naniniwala ako na kapag maganda ang relasyon sa loob ng tahanan, humahaba ang buhay ng mga membro doon. So ang relasyon ng mag-asawa at lalaki, kung gusto mong humaba ang buhay, dapat masaya ang relationship. Kasi totoo naman ang stress ay nakakamatay. Madaling tumanda, madaling magkameron ng kulubot kapag sa loob ng tahanan ay lagi nang merong bangayan at awayan. Tama ho ba yun? Subukan ninyo. Huwag naman mangyari. Pero tingnan niyo yung mga katabi niyo na hindi masyadong nag-aargumento pero in a sense na madali nilang ma-resolve. Pero yung buhay na sabi nga parang impyerno ang bahay na to. Ang lalaki laging sa palayas, dahil nga ang nararanasan niya ay impyernong buhay. Hindi lamang lalaki, kundi yung babae. Bawat isa po. So mahalaga ito. Kasi sabi doon sa Kawikaan 25:24, anong sabi diyan? Maigi pa ang tumahan sa sulok ng bubungan. Isipin niyo yun. Kaysa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. Sabi nung isang matalino sa mundong nagsulat ng Kawikaan mas gugustuhin ko pa naman ang tumira sa kasi yung unang panahon ng mga bahay, merong attic na pwede kang maglakad-lakad doon yung bubong nila na sementado yung ibabaw, kaya pwede kang matulog doon sa sulok lang noon. Di lalamukin ka nga lamang at saka delikado ka sa mga insekto. Pero sabi nung lalaki, maigi pa ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa kasama ang palaaway na babae sa sa loob ng bahay, ang luang na pwede puntahan, doon pa pumunta. Wala pa sigurong kwarto-kwarto noon, kaya sa bubong siya nagpunta. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 22, wives. Ano sabi? Wives. Nasaan na yung verse 22 natin? Wives, yan. Submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. So, ang pagsasubmit mo sa iyong asawa ay parang pagsasubmit mo na rin. Kagaya ng pagsasubmit mo sa Panginoon. Paano ba tayo nagsubmit sa Lord? Kumakanta ka ng, I surrender all. Ay di sa asawa mong lalaki, sasabihin mo ay, I surrender all din. Kasi, as you do to the Lord. Kasi ang concept po dito na submission ay hindi about inferiority, yung mas mataas ang lalaki, tapos mababa ang babae. Hindi po ganun ang uri na sinasabi dito. Ito ay patungkol sa order and function within the family unit. So makikita ho natin yan sa book of Colossians, Peter, Corinthians, makikita ho natin na laging may sinasabi si Apostol Pablo na pasakop kayo. Makikita din natin mamaya kung bakit mahalaga yung pagpapasakop ng asawa sa kanyang asawang lalaki. Hindi po ito dahil mataas ang lalaki, hindi po. Kasi kahit doon po sa creation, ay nakita po natin na unang nilikha si Adan, ang lalaki. Pagkatapos yung babae ay kinuha buhat sa tadyang ni Adan. Pinakikita lang ho doon yung magkaibang pangsyon ng lalaki at ng babae. Pero wala hong ano mo yan, anuhin mo yan, talagang supilin mo yan. Talagang kasi dito sa Batangas, meron ho ditong pamahiin. Alam ko, hindi na kayo nagpapamahiin, pero meron ho dito na pag ikakasal pa lang, yung dalawa, yung babae at lalaki, pag sinuotan ng trahe de boda si babae, tinitiyak ng magulang ng mga babae na meron silang dalang barya. Regardless of marriage, ito naman, malalaking barya, si Jose Rizal. Pagkatapos, ilalagay nila yung sa ilalim ng paa ng babae. Naka yung ulo ni Rizal para tatapakan ng babae.
Simbolo yon, sinasabi ng mga magulang na hindi ka pwedeng anderin na magiging asawa mo. Isipin mo, ikakasal ka pa lang, nag-iisip ka na, hindi ako kayang anderin ng asawa ko. Kasi yun ang pananaw walang submission. Wag kang papa-up. Kung magpapa-up ka, umuwi ka sa amin. Di ba ganun naman? Ganun, nagkamali ng real meaning ng submission. Ano ba yung biblical submission? Sabi dito sa Greek word na submit, ang ibig po sabihin niyan ay hypotas. Ini-implies po niyan yung voluntary yielding in love. So, hindi pala naman yan domination. Yan ay ini-imply mo yung sarili mo talagang in love ka, kaya mo ginagawa yung submission. Hindi yan forced subjugation. Ano ba yung forced subjugation? Yung parang pipilitin ka na maging under ka, kagaya sa karate o kaya sa martial arts. Kailangan ma-subjugate mo siya. Kailangan ma-dominate mo siya para manalo ka. Kung ikaw ay magko-conquer ng country, kailangan ma-dominate mo rin siya, alsan mo ng freedom, ikaw ang mamamahala, kagaya ng ginawa sa ating bansa. 400 years na tayo inalipin. Sinubjugate tayo. Wala kang karapatan. Hindi po yun ang meaning. It is not a forced subjugation. Hindi po yan kagaya ng ginagawa ng mga iba na talagang pipilipitin ang iyong kamay para ikaw ay sumuko sa Kanya. It is an act of respect and love. So willing na ba tayo ngayon magpasubmit, mga wives? Kasi yun po ang teksto natin. It is an act of respect and love. Saan? Sa iyong husband. Nirirespeto mo siya, iniibig mo siya, kaya ka nagsasubmit sa Kanya. Mirroring the church submission to Christ. Hindi po yung kagaya ng ginagawa ng iba na sinasubjugate. May kasabihan nga na, He is a lion who will never be subjugated. Ang leon, kahit patayin mo, hindi yan susuko. King of the jungle nga Pero sa bahay, may leon din. Diba? Pero hindi mo kailangang isubjugate yung leon sa bahay. Mababait yan Sila yung mga ilaw ng tahanan. Pag inano mo yan, mapupundi yan. Sabi, tayo daw mga asawa ay hindi haligi, kundi tagapundi ng ilaw. Hindi po totoo yun. Masayang nagsasama sa loob ng tahanan. Amen? Sa Korinto, sinabi din po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:3, But I want you to understand that the head of every man is Christ. Si Christ ang bahala sa inyong asawang lalaki. And the head of the woman is man. And the head of Christ is God. Nakita niyo yung panuntunan ng Diyos pagdating sa pamumuno sa loob ng tahanan. At kahit sa simbahan niya, nakikita natin na gano'n ang ginawa na may order, may function. Hindi basta-basta na lamang na ginagawa ng Diyos ang isang bagay ng walang purpose. Inulit muli ni Apostle Pablo sa verse 24, 3 verse lang po yan. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ay, matindi yan. Pag sinabing everything, pwede bang sa araw na ito, hindi muna ako magsasubmit, bukas na lang. May gagawin akong desisyon ngayon, hindi ko muna isasubmit. Hindi po ganun. Kasi one body kayo Nung ikasal kayo, naging isang katawan kayo. Kaya yung union ng mag-asawa, yung desisyon ng mag-asawa, kailangan 24 hours, 24/7 din na alam mo yung gagawin o hahakbangin ng iyong asawa. Nakuha ho natin, hindi ang pagpapasakop po ay kagaya ng sa Diyos. Sabi doon as you do to the Lord. Kaya wala kang inililihim. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala tayong lihiman. Baka may nakasubi ka dyan sa iyong kartamonida. Tapos hindi mo binibigyan. Wala kailangang wala kang lihim sa isa't isa. Tanda ng iyong pagsasubmit. Di ba kay Lord, wala naman tayong inililihim kahit mabibigat na problema. Ganon din sa asawa natin. Kailangan walang lihiman. Pastor, paano naman kung hindi pa believer yung asawa ko? Valid na tanong ho ba yon?
Hindi po Christian eh. Bakit naman ako magpapasakop sa kanya? Kailangan ko pa bang magsabi sa kanya? Kailangan ko pa bang ipaalam sa kanya ang mga hakbang at gagawin ko? Ano po sabi sa unang Pedro 3:1-2? Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. So ano sabi sa verse? Sa mga asawang hindi pa mananampalataya, papasakop o hindi? Papasakop pa rin. Kasi sabi doon, sa pamamagitan ng ating paggalang, pagpapasakop sa kanila, ay mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa iyong magandang asal. E pag hindi magandang asal, at ikay salbahe sa iyong asawa, paano mo madadala sa Panginoon yun? Ay saksakan ka ng salbahe, saksakan ka ng sungit. Tama po. Kaya sabi doon, ang magandang asal ay kailangan para siya nang magpapaliwanag sa kanila ang sabi doon Siya na magpapaliwanag sa kanila yung maganda mong ginagawa sa kanila. Naalala niyo yung pinagpipray? Kasi nagiinom nga, pinagpipray niya, sabi niya, ang prayer niya demonyo, umalis ka sa tahanang ito. Tulog yung pinagpipray. Akala nga yung demonyo, yung asawa. Hindi alam na yung espiritu ng demonyo na ang pinaalis. So sa halip na lalong magbate ay lalong nag-away kasi narinig na siya demonyo. Pag ipipray niyo po ang inyong mga asawang hindi believer, huwag niyo nang laksan. Bulong niyo na lang, pakinig rin naman ng Diyos yun Diba? Sinasabi ko lang na talagang ang buhay mag-asawa, hindi po madali yan. Kaya sa mga nagbabalak mag-asawa, mag-isip-isip po kayo ng 1,000 beses. Submit. Alam niyo, napakaganda. Sa Pilipinas, ang konteksto ng submission, alam niyo, gumawa pa sila ng batas para hindi ka talaga maubuso yung Bausi Law. Alam niyo yung Violence Against Women and Children Act. Merong batas para sa mga babae at sa mga bata. Pero sa mga lalaki, wala pa. Sana all. Kung patataasin mo ng kamay yung mga lalaki, nakaranas na ba kayo ng mga verbal abuse sa inyong asawang babae? Huwag na kayong tataas. Baka madagdagan pa ang inyong pag-abuse. Pero saan kayo nagsusumbong? Yung mga lalaki usapan lalaki, saan kayo nagsusumbong pag nakakaranas kayo ng... Meron din lalaki po na nakakaranas ng pangurot at saka paghahampas ng lalaki. Ng babae, pero hindi sila nagsusumbong. Kaya mga member po tayo ng Takusa. Kasi matagal na yung sumisigaw. Pag may sumisigaw, may naagrabyado. Tama ho ba? Sa Japan, may Yakuza. Sa Pilipinas, may Takusa. I-google nyo. Mababasa nyo doon yung terminology Takusa. Legit. Ibig sabihin, yung hiyaw ng himagsikan noong paman, hindi naririnig sa mga lalaki. Hindi naririnig. Kailangan na nating sumigaw ng malakas. Pag sinabing, alam ba niyo mga terminology na under desaya yan? Pag sinabing under desaya yan, yan ay miyembro ng Sansuwi. Sansuwi, Sangsutsut, uwi. Sabi nga kay Pastor Anthony, uuwi na sila. Anong body language niyo pag gusto nang umuwi ng babae? Tumataas ang kilay, gano'n. Kasi pag may pangsyonan, di ba gusto nang umuwi ng babae, mayroon silang gagawin. Anong sinyasan ninyo na hindi naman obvious na, uwi na. Dapat meron kayong gano'n, yung sa mag-asawa, meron kayong sinyas na, halimbawa, kumakamot ka ng ulo, tapos, ganyan. Para hindi naman obvious na kayo ay aalis na. Pero ang matter dito ay, ang mga lalaki din naman ay may the same na karapatan. Kaya dito po sa mag-asawa, hindi lamang nagsasubmit
yung asawa, ito naman lalaki ay nagbibigay din ng respeto at pagmamahal. Mutual respect and love sa isa't isa. Kaya kaganda ho nitong Ephesians na ito, dinidiscuss niya yung magiging buhay mo, wala ka pang asawa, yung magiging buhay mo, meron ka ng pattern. Hindi ka manghuhula kung hihingi ka sa mga love radio ng mga payo na ang ipapayo naman sa iyo ay puro panglabas lamang at saka pang mental knowledge lang na hindi naman biblical. Kaya napakahalaga ho nito na tayo ay nagpapasakop sa ating asawang babae. And beside, hindi naman po ako nagsabi niyan, yung Bible po. Kaya pwede po tayong tumalima, mag-apply kung hindi pa talaga tayo nagpapasakop. In everything, ang sabi doon, sa lahat ng bagay. Mamaya makikita ho natin yon. Bakit po? Sabi doon, so ang hindi believer ang asawa, papasakop pa rin ba o hindi? Papasakop pa rin. Bakit po? Kapag nagpapasakop ang babae sa asawa niya, ito po, hinahayaan niya na mahalin siya ng asawa niyang lalaki. Pag nakita po ng lalaki na siya ay yung nagpapasakop at hindi parang palag na parang leon na nakaanga lagi, at sinabi mong, okay, ikaw ang nangunguna sa tahanang ito, ikaw ang head of the family, garantisado po, mamahalin ng asawang lalaki ang asawang babae. Kasi yun po ang utos sa Efeso 5:25. Ano sabi sa 5:25? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Yan naman ang matindi. Gaya naman ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Mabigat ho ba yung pagmamahal na dapat ibigay ng isang lalaki sa kanyang asawang babae? Ang ba, intindi? Inihandog niya yung kanyang buhay para sa iglesia. Ganun ang uri ng pagmamahal na ninanais ng Diyos na gawin natin sa ating mga asawa. Tama ho ba? Mga lalaki naman, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo. So, mutual po. Yung marital relationship, partnership po yan. Hindi po isa lamang ang magbibigay ng emotion. Parehas po yan. Parehas kayong magbibigay ng paggalang, parehas kayong magbibigay ng respeto, parehas kayong magbibigay ng pagmamahal. Maganda ho ba yung submission? Yielding in love, hinahayaan mong ikaw ay mahalin at mahalin mo rin naman siya. Sumusuko ka sa pag-ibig. Amen. So, application po. Kailangan nating mag-renewal ng vows ngayon. Ito ay talagang compulsory. Sa mga mag-asawa, meron pa kayong mag-asawa dyan, pwede nyo tingnan sa mata. Basahin nyo po ito, sabihin mo, Dear asawa ko, kung nga inyo saglit, baka kayo nagsasalita ng walang asawa. So, mag-asawa lang po yan. And beside, doon sa mga nasa ibang bansa ang asawa, edi sabihin mo long distance relationship, edi sabihin mo na lang sa hangin. Sabi mo, Dear asawa ko, magkakampi tayo. Hindi tayo magkakompetensya. Sa bawat desisyon natin, yan, lagi nating iisipin ang isa't isa. Kung bibili man ako ng Shopee, ipapaalam ko sa iyo. Para walang away. Tama mo ba? Kung ako man ay bibili ng memorial plan, sasabihin ko rin sa iyo. Tama mo ba yun? Kasi wala kayong lihiman sa bawat desisyon. Huwag maglilihim. Pero binili mo ng memorial plan, kung mag-away ka, ba't mo bibili ng memorial plan? Ako hindi man ako mamamatay. O ayaw pala niya ng may memorial plan. Pero maganda ang memorial plan, di ho ba? O pag nabayaran mo yan, hayahay na ang buhay mo. Mag-iintay ka na lang. Kaya yan ang pinakamagandang waiting game yung memorial. Pag nakabayad ka niyan, mag-iintay ka na lang. Sa lungkot at hirap, tayo ay magkaramay. At sa ginhawa naman at saya, tayo din ang magkasama. Oho, yan ho ay tunay Yan parang nag-renew na rin tayo ng vow na yan, may mga desisyon ho kasi tayong nagagawa pa na nalilihim sa ating mga asawa. Pero kung open ka,
hayaan mo na. At kung yan ang nagiging, kung Shopee ang nagiging ugat ng inyong away, darating na naman, tapos ikaw magbabayad dahil kayo nasa labas, hindi mo naman babayaran, ay digay nakakasakit ho ng kalooban. Sa ginhawa naman, yung mga anak dyan, kung kayo may mga anak na rin, na anak ng inyong mga magulang, huwag na naman ninyong pag-alagain pa ng mga apo. Dahil sila ay dumanas na ng lungkot at hirap. Kailangan naman nila yung ginhawa at saya, napag-aral na kayo, meron na kayong trabaho, meron na kayong asawa, tapos nung ikaw ay nagkaanak, papaalagaan mo pa sa apo. Pero may 70 years old, naghahabol pa ng apo. So, wag na. Pahiram nyo na lang ng isang araw para mapaglaruan ng mga lolo at lola. Pero wag nang pag-alagain. Bakit? Kasi sa hirap at ginhawa, kailangan kayo naman mag-enjoy bilang mag-asawa. Huwag mo nang bigyan ng ministry na apostology. Tagapag-alaga ng apo. Ano po? So, yung pangalawang tema, okay ho ba yun? Nakapag-renew ba kayo ng vow? Hindi na yan maglilihim. Wala nang plano ng paglihim. So, yung pangalawa po, makikita ho natin dito that Christ is the head of the church. Sa verse 23 po, sabi doon, Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Matindi ho ito. Kaya si Kristo ang head ng church na ito. Itong church po natin, local church sa Alangilan, beside doon sa Universal Church, yung kabuuan ng mga mananampalataya sa buong mundo. Sabi ho doon, dahil siya ay, Savior. Siya yung tagapagligtas ng iglesia. Siya yung nagligtas sa iglesia. Christ is the Savior of the church. He loves and cares for the church as His own body. Gano'ng minamahal ni Kristo yung kanyang iglesia? Kagaya ng pagmamahal ng isang tao sa kanyang katawan. Mahal mo ba ang iyong katawan? Nililinis mo ba ang katawan mo? Iniingatan mo ba ang katawan mo na huwag magkasakit? Iniingatan mo ba ang sarili mo na huwag magkasugat, huwag mapahamak, huwag magutom, huwag mamayat? Ganun ang uri ng pagmamahal na ginawa ni Kristo. At yun ay iniligtas tayo ni Kristo at tayo naging isang iglesia. Kaya siya yung head ng church. Mahalagang malaman natin na dito ang head natin ay si Kristo. At pinoproteksyonan ni Kristo ang kanyang iglesia. Kung mapapansin po ninyo, buhat doon sa unang-unang mga mananampalataya sa mga panahon, first century Christian, dumanas sila ng matinding persecution, pero yung church, iningatan po yan ni Kristo. Hindi po yan na-dissolve, hindi yan nawala, hindi po namatay yung iglesia sapagkat si Kristo ang nagligtas. At hanggang sa kapanahunan ngayon, nag-i-exist tayo na iglesia, yung lupon ng mga mananampalataya. Ang ibig po sabihin ng iglesia ay kalipunan ng mga taong nanampalataya kay Kristo. Hindi po ang ibig sabihin ng iglesia ay building. Kasi meron hong aral na pag ikaw ay nasa loob ng building, nasa umbrella ng building o naaaninuhan ka ng building, ikaw ay ligtas. Hindi po. Ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagpunta mo sa building. Pag yan lumindol, wala ka nang sisilungan. Nung panahon, walang building ang mga early Christian, pero na-preserve ng Panginoon ang early Christian. Bakit? Siya yung Savior. At sa bawat presensya ng danger na pwedeng makaharap ng iglesia, siya yung Savior. Kaya mag-i-exist hanggang sa kasalan sa langit, hanggang madala ni Kristo yung iglesia sa langit. Pumunta na tayo, merong supper marriage of the Lamb, doon mag-i-exist ang iglesia. Kaya, membro ka ba ng iglesia sa Alangilan? Dito sa pagtitipon, ang Savior natin ay si Jesus Christ. Yun ang sabi niya Christ is the Savior of the church. Kahit dumaan ang pandemic, ang tindi ng pinagdaanan po during that pandemic, yung church, paano mag-i-exist doon? Paano mabubuhay? Paano yung mga gagawing hakbang ng iglesia pero hindi namatay ang iglesia during the pandemic? Nag-exist po. Gumawa ng mga kaparaanan. Hindi makakapakinig, hindi makakapunta rito.
O di online, nakakapanood sa bawat tahanan. Nakataas pa ang paa. Nakataas pa ang paa ng nakikinig. Naglalaba pa habang nakanonood. So, hindi po. Bakit? Ang head po ng church ay si Kristo. Kaya matindi hong malaman natin na siya yung Savior. Siya yung nagbibigay ng assurance na ang iglesia ay makararating sa kanyang final destination. Christ is the head of the church. Siya yung may ultimate authority and leadership over the church. At ang considered po, which is considered His body. Gaano kahalaga ang iglesia? Pinagbuwisan ka lang naman ang buhay ng Panginoon. Gaano kahalaga ang iglesia? Tumigis lang naman ang dugo ni Kristo para sa iglesia. Para sa iyo, para sa ating lahat. Tayo nakalipunan na nagtiwala sa Kanya. Binili tayo ng dugo. Isang commodity, isang pinakamahalagang, isang walang halagang dugo, walang kapantay na sa kahalagahan na dugo ni Kristo. Priceless. Hindi dahil cheap ang ginawa ni Kristo, kundi dahil siya lamang ang pwedeng gumawa noon, kaya libre. Amen? Hindi mo murahin ang ating kaligtasan dahil ibinigay sa iyo, biyaya, hindi mura. Kaya ibinigay sa iyo ng biyaya dahil hindi mo kayang bayaran. Kaya ibinigay sa iyo ng libre. Kaya naman tayo ng mga tumanggap sa Savior natin, kay Kristo, ano pong ating reaksyon naman, atong response? Pasalamatan ang ginawa sa atin ni Kristo. Savior siya eh. Niligtas po tayo. Pangalawa, bakit si Kristo ang head of the church? Kasi siya siya yung pinagmumulan ng buhay. Siya yung source of life. Colossians 3:4. Ang iglesia ay tumatanggap ng buhay at kalakasan buhat kay Kristo. Kung hindi tayo pagkakalooban ng lakas, ng buhay, ay wala ho tayo. Kaya, tama lamang na si Kristo ang head of the church kasi siya yung pinagmumulan ng buhay. Gawa 17 verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay. Sino may hawak ng buhay? Ang Diyos, si Kristo. Hawak niya ang ating buhay, hawak niya ang ating pagkilos, hawak niya ang ating pagkatao. Kaya tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. So, nararapat na siya ang head of the church kasi sa kanya nagmumula yung buhay. Yung analogy ng isang katawan, putulin mo yung ulo. Wala nang buhay yung katawan. At the same time, tingnan mo na rin naman ng ganda ng pagkaka-analogy na yun na kung wala naman ang katawan, wala rin ang ulo. Kaya pribilehiyo na ikaw ay naging katawan ni Kristo. Amen? Nakuha ho natin? Pag wala ang ulo, patay ang katawan. And at the same time, kapag wala ang katawan mo, wala din ang ulo. Ang ganda po ng pribilehiyong binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay maging katawan ni Kristo. Si Apostol Pablo ay binigyan ng pribilehiyo na makapangaral ng Gospel of Grace. Kaya nung siya ay nakatanggap niyan, hindi na ho siya nagpasway-sway pa ng kanyang pananampalataya. Naglingkod na po si Apostol Pablo, duman man ang pagsubok, may hirap na bagay, hindi nagbago ng pagtingin kay Kristo si Apostol Pablo. Bakit? Pribilehiyo binigyan siya ng pribilehiyo ng Panginoon. Kaya po sinasabi natin, sa bawat isa na binigyan ng pribilehiyo, tayong lahat, makapaglingkod, self-servant, ikaw ay sa worship leading, ikaw ay sa manunugtog, privilege po yan sa atin ng Panginoon. Wala hong requirements na pwede kang ipagmalaki sa Panginoon para tanggapin mo ang pribilehiyong yan. Talagang pribilehiyo yan, minarapat ng Diyos. At ang maganda nito, hindi nagkakamali ang Diyos ng pagpili sa iyo na maglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya, siya yung source of life. Siya yung pinagmumulan ng buhay. Ano pa? Yung pangatlo, siya din yung founder. Dapat lang na siya ang head of the church kasi siya yung founder. The church is founded and exists because of Christ. Merong mga iglesia, merong mga church na hindi si Kristo ang founder. Mahirap po yun. Alam mo ba ninyo na merong iglesia na ang founder nila ay si Rizal? Mga Rizalista?
Abay, mahirap yun dahil hindi pa naman nababalitang nabuhay muli si Rizal. Paano sila may ililigtas ni Rizal? Ay patay pa yun. Kapag ang founder ng isang samahan ay patay tayo niyan. Kasi sa dulo, kapag nagtanong ka sa dalawa, sa patay o sa buhay, sino makapagtuturo ng tama? Yung buhay. Si Jesus ay buhay. Sino makapagturo ng tama? Si Jesus. Kaya alam niya ang daan eh. Patay yung sa iba ang buhay. Kaya magandang malaman natin na ang founder ng church ay si Kristo. Ang founder ng church na ito ay si Kristo. Palakpanan natin. Mabigat po yun. Kasi lahat ng karunungan, kaunawaan, pagkaalam mo sa pagbabasa mo ng Biblia, naaangkop lang na malaman mo na si Kristo yung founder. Biruin mo, siya na yung Savior, siya pa yung pinagmumula ng buhay, siya pa yung nagtatag ng iglesia. Ano pang hahanapin mo sa ating pinuno, sa ating ulo, sa si Kristo? Matthew 16:18, and I tell you that you are Peter. On this rock I will build my church. Sino ho nagsasalita dito? Si Kristo. On this rock I will build my church. Hindi ho kay Pedro. Hindi ho si Pedro ang tinayuan. On this rock. Sino ang rock? Si Kristo. Siya yung batong panulukan. Siya yung rock. Hindi ho si Peter ang founder ng iglesia. Si Kristo ang founder. And I will build my church. And the gates of hell will not overpower it. Kaya, kung ikaw ay iglesia ni Kristo, o ikaw ay iglesia ng Diyos, yung hell, ang sabi doon, and the gates of hell will not overpower it. Kaya hindi ka na kayang tinagin ng anumang gawa o pandaraya ng kaaway kasi ikaw ay iglesia na ng Diyos. Taas nga kamay ng iglesia na ng Diyos. The hell will not overpower you. Hindi ka na matutumba, hindi ka kayang linlangin, hindi ka kayang kantiin ng anumang uri ng kaaway kasi yan ay itinatag ni Kristo. At siya yung ulo, at siya yung founder, at siya yung source ng buhay mo at ikaw ay pinoproteksyonan. And last, number 4, Christ is the head of the church because He is the Savior, He is the source of life, He is the foundation, and number 4, Christ will sustain the church to the end. Maganda bang head si Kristo ng iglesia? Bakit? Ay tiyak at garantisado ang aking buhay dito hanggang kamatayan ng buhay ko, Christ will sustain me or the church to the end. Unang Korinto 1:8, He will sustain you to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. So hanggang saan ang responsibility ng ating head patungkol sa church? Hanggang end. Hanggang end. Sabi doon, He will sustain you to the end. Gusto mo nang mag-end? Huwag muna. Huwag ka muna mag-end. Pero as long as nabubuhay ka, God will sustain us. Yan yung active role ni Kristo sa atin ngayon. Sa buhay natin bilang mananampalataya, Christ is our sustainer. Nakuha ho natin yon? Yan yung patuloy at walang sawang ginagawa ni Kristo na sinusustain tayo ng Panginoon hanggang tayo ay maihatid niya sa ating destinasyon. May ginagawa ba si Kristo sa buhay mo ngayon? Oo, He will. Sinusustain ka ngayon. Sinusustain ka niya ng kalakasan. Sinusustain ka niya hindi lamang minuminuto, bawat araw ng buhay mo. Ba't ka nagtatagumpay? Meron tayong sustainer. Meron tayong head na nagsusustain sa kanyang katawan ng kalakasan. Ba't ka nagtatagumpay sa mga problema mo? Naririto ka ngayon, sinusustain tayo ng ating Panginoon. Ang ganda po sa Tagalog yan. Sabi sa unang Korinto 1:8, Tagalogin po natin, kayo'y gagawin niya. Kayo'y gagawin niyang matatag. Ano? Gagawin daw po tayong matatag. Hanggang wakas.
upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, ang daming problema ng mundo. Madami din problema ang tao. Hindi po yan natin pwedeng sabihin, wala naman akong problema. Pag wala kang problema, may problema ka. Tama ho? Ay, mahirap yan pag wala kang problema. Pero makikita ho natin dito, ang Diyos ay gagawin kang matatag. Hindi bukas lang, hanggang wakas. Upang matagpuan kayong walang kapin. Napakasarap ho nitong nimi-nimiin dahil kung mag-re-rely ho tayo sa ating sariling lakas, sa ating mga asset, resources, kung ano-ano man, mag-fail po tayo. Babaksak po tayo. Pero sabi doon, ang ating head of the church, yung nangunguna sa iglesia, ay patuloy kang patatatagin, gagawin kang matatag hanggang wakas. Ang sarap po nitong pagnimi-nimiin. Kaya sabihin ho natin bilang conclusion application, sabi doon, pinatatatag ako ng Diyos sa araw-araw. Iuwi natin ho yan, yung realidad na yan. Pag may tayong mga kaunting problema sa buhay, alam ko na pinatatatag ako ng Diyos sa araw-araw. Ako ho ay may problema, kayo ay may problema, tayong lahat ay may problema. Baka financial ang problema nyo, baka emotional ang problema nyo, baka family ang problema nyo, baka hindi ko ho alam ang problema nyo. Pero pwede ho nyong angkinin ang realidad na yan na pinatatatag ako ng Diyos sa araw-araw. Makatatayo ka pa rin, makalalakad ka pa rin, mabubuhay ka pa rin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Besides, ang problema naman ay pansamantala. Hindi pa ulit-ulit. Paulit-ulit, pero padaan-daan lang yan. Iba't ibang uri ng problema, dinadaanan, hindi. Sabi nga, dumadaan lang tayo sa problema, hindi tinitirhan. So, pinatatatag tayo ng ating Panginoon. Ating pong take away, Christ is the head of the church. The church which was created by God, bought by Jesus, and empowered by the Holy Spirit. Nag-e-exist po tayo bilang reflection of God's indescribable love. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Tayo pong manalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat pinatatatag mo kami sa bawat araw ng aming buhay. Binibigyan niyo po kami ng kalakasan. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo po ang ulo ng iglesia. Kayo po ang ulo ng katawan. Kayo po ang nangunguna sa amin, Panginoon. At kahit kailan, kung paanong minamahal namin ang aming mga sarili, na hindi namin inaabuso, hindi namin pinababayaan, ganun din ang iyong pagmamahal na inialay po sa amin. Maraming salamat po. Pangunahan mo ang iglesia sa mga direksyon sa pamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na espiritu upang patuloy kaming makamamuhay ng may kabanalan sa mundong ito. At kung ikaw man na inaririto, ikaw ay bisita, ikaw ay nakarinig ng magandang balita na kailangan mo si Kristo, na hindi ka kailangan umanib sa isang relihiyon para maligtas. Ang kailangan mo'y ma-realize mo na ikay makasalanan at kailangan mo si Kristo na siyang nagbayad ng ating kasalanan. Pwede kitang anyayahan sa isang panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Mapapahamak ako kung wala ka sa buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa iyong dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo bilang pagbabayad sa lahat kong kasalanan noon, ngayon, at kailanman. At salamat din sa buhay na walang hanggan na iyong ibinibigay sa akin ng walang bayad. Tinatanggap ko ito sa aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung yan po ay tinanggap nyo ng buong puso, kayo po ay pinagkalooban ng Diyos na karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Tayo po ay dadako sa ating communion.